pagkakataong ito, makakapanayam na natin si NBN ZTE Deal whistleblower June Lozada. Magandang umaga, Ginoong Lozada. Magandang umaga rin, Howie, at Kara sa inyong tagapanood. Yeah. Maaari nyo bang ilahad sa amin yung mga insidente ng pangahara sa inyo? Hindi ko lahat maano na kasi hindi na sa akin. Mula na kasi ko ron, Howie, no? But yun nga, siguro yung mga general facts lang, no, na yun nga, sa loob ng isang pang-anim na araw ay 3 beses kami sinusugod ng mga armadong lalaki sa bahay. At patindi sila ng patindi, no? Yung kagabing araw, yun nga, yung kumbaga binabantaan pa o tinatakot pa yung mga kasambahay namin na pag di sila nga nagsabi ay pwede silang ikulong. Tapos talagang wala namang inosente naman talaga yung mga kasamahan ko ron, no? At nagkukuha raw ng mga picture doon sa paligid ng bahay, sa bahay namin, sa paligid ng bahay. Medyo may standby pa ng konti. Tapos, pa raw, yun nga, sa susunod, dapat may masagot itong mga kasambahay, no? So, pangatlo na to, at bago to, Howie, sa buong karanasan ko na, yun nga, na maglalalim sa NBN ZTE, kumbaga to, panibagong antas ng pagbabanta ito. Lalo na, sabi nga ng mga religious na sorry namin parang alalahanin at parangalan siguro yung si Marilyn Esperat, yung whistleblower ng fertilizer scam na after makaramilang taon na nahimik din umuwi sa bahay, ay ito ay pinatay at binaril sa harapan mismo ng sarili niyang mga anak, no? So, nag-iingat lang kami, Hawin. Inuulit ko, tama yung ninyo, hindi ko kami, umiiwas sa, sabi nga ni Ricky Caranda, nga harapin, hindi ko kami umiiwas sa proseso ng batas, no? In fact, marami hong dindusang inabot ko para lang to uphold the rule of law, to uphold good governance sa bayan natin, no? Kaya, inaano ko sa kanila na kung magsalita sila sa akin ngayon parang at para akong kriminal o ituring nila, gusto ko rin sa akin, ulitin ko, hindi yung arrest warrant o yung pagharap sa batas ang iniiwasan namin. Pero iniiwasan lang namin itong mga armadong lalaki na patuloy. Sabi ko nga, matanong ko rin siguro kina Ricky Carandang, ito ba, kasama na ba sa proseso ng batas ito na magpadala ng mga armadong lalaki sa bahay ng isang mamamayan na kinakasuhan ng Aquino government? Kasama na ba ito ngayon sa proseso nitong administrasyon to? Is this the process that they want me to face? If they can answer me yes, and then let them, I'd like to put them and remind them where we have been. Yeah. So, Ginoong Lozada, ang sinasabi niyo, coincidence lang to, itong mga insidente, tsaka itong paglabas ng arrest warrant para sa inyo. Coincidence lang. Hindi, yun nga, Howie, kinakatakot namin na yung paglabas ng arrest warrant ng Sandigan, naniniwala naman kami sa impartiality talaga ng Sandigan, no? Pero yun bang gamitin ito bilang isang pretext or pretense, no, ng mga armadong lalaki? Kasi, nakulong na rin ako ng panahon, na-arresto na rin ako ng panahon. Alam ko naman, ang arresting team, naka-uniforme, naka-marked vehicle, ito mga nagpupuntang tao sa amin, or naka-civilian, unmarked na sakyan, so naka-riding in tandem. Excuse me, Ginoong Lozada. Excuse me po, may speculation ba kayo o theory kung sino nga nasa likod nitong mga insidenteng to at anong motibo nila? Ito ang mahirap. At least nung panahong nung Administrasyong Arroyo, alam ko agad ang kalaban ko. Kung ako kasamang palad ko ako namatay na nung nakuha nga ako sa airport, walang ibang pagdududahan o walang ibang pwedeng gumawa kundi yung grupo nung nakarang administrasyon. Pero ito nga, sa administrasyon na to, naakala nga namin, mga kaibigan namin, di ba? Ang namin ngayon ay mas nakakatakot. Pero hindi na namin alam kung sino tong grupo itong ngayon, no? Saka, yun yung pinagtataka namin. Mayroon mas malalim pang dahilan itong nangyayari. Kasi, hindi, pinili kong manahimik ang buhay namin I chose to pick up the pieces of the shattered lives of our family, no? Marami sa aking alok, magsenador, pumasok sa politika, bumalik sa gobyerno. At tinanggihan ko lahat yun. With all the publicity, yung NBN-ZTE sa mataas na mga, hindi ko pinagsamantalahan ang pagmamahal ng taong bayan, no? Mas pinili namin na manahimik ng buhay.
Pero ito ngayon na parang kami pa ang kumbaga hindi kami doon kami nagtataka. Mas may malalim pa bang dahilan dito? Meron pa bang tao sa administrasyon o nakaibigan ng dating administrasyon na nandyan ngayon na natatakot masaktan ba sa amin? Meron ba silang, wala naman akong tahimik lang na buhay gusto ko, no? So, in other words, Ginoong Lozada, kung ano man yung informasyon na nasa inyo, na nailabas nyo na. So, yung motive na gusto kayong ma-silence o patahimikin, wala nang effect yon dahil nailabas nyo na yung, na-expose nyo na, kumbaga, yung katiwalian. Kasi Howie, ang nangyari kasi sa buhay ko, no, maraming mga naiipit sa gobyerno noon at ngayon na, I don't know, parang, I hate to use this word, but I'm sort of like, I continue, parang, for them, like, I inspire them, so they come to me, humihingi sila ng payo, kung ito sir, ganitong, so siguro, di ko alam kung isa sa mga taong lumapit sa akin gano'n na pinagpapayuhan namin, ay merong malaking, alam tungkol sa, Howie, I'm sorry, hindi ko ito masagot. Basta nga, I just continue to give advice dun sa mga ibang taong naiisip pa sa gobyerno. So, Ginoong Lozada, natanggap niyo na ba yung arrest warrant? Nakita niyo na ba? Wala pa. Wala pa? Sumulat na, alam ko, yung AMRST, sumulat na nga rin sa PNP to coordinate yung itong arrest warrant na to. Para na walang untoward incident. Alam niyo naman how dito sa bayan natin, may mga namamatay dito na sinuserve lang na arrest warrant at na nakabrief na mamatay, no? So, yun lang naman ang iniiwasan. I said, wala intensyon, no? Wala kaming intensyon lumaban sa batas, no? Kung puntahan po kayo ng pulis, yung tunay na pulis, sasama naman kayo? Oo naman, okay, no? Pero yun yung sabi mo, tunay na pulis, no? So, how do you know which are the real ones and which are not the real ones, no? And if they're the real ones, how would you know if they're the wrong type or the good type? So, ang daming, Howie, ang daming parameter, ang daming variables kasi rito, no? And then, sabi mo nga, yung bang, in fact, anniversary to, Howie, ngayon, 5 years to the date. February 8 ko rin, Howie, ng ganitong oras nung 2008, hinarap sa Senado. No? So ano ba ito? Gusto ba akong sampulan itong mga to sa anniversary ng paglabas ko sa Senado? Okay, sir, final question. Gusto ko lang balikan ng konti yung original case, no? Ano po yung depensa nyo? Ano po yung depensa nyo sa aligasyong pinauupahan nyo raw yung lupang pag-aari ng gobyerno sa inyong mga kaanak? I don't know if the lawyers will allow me to say. Alam mo, Howie, nung panahon na yon, kasi ang layunin ko lang naman nun, ako kasi yung arkitekto ng programang yon, pwede ko bang ilahad ng konti tungkol dun sa programa na ginawa ko para sa gobyerno ng panahon? Na naging ugat nito? Well, di ko po alam yung detalye ng kaso. No. I mean, will you allow me? I'm willing to say it briefly because I know you have precious time on TV. So, maybe just a minute, sir. Yung paki-summarize na lang po yung depensa niyo doon sa kaso na very clear. Tinulungan niyo rin kamag-anak niyo doon. First, willing kami dyan. Okay, regarding sa kamag-anak. Kasi nung panahon na yon, kulang-kulang 2 milyong hektarya ang ina-administer na o i-administer ng kumpanyang yon, no? So, nagpapaupa na kami ng mga ilang libong hektarya. And as we were doing that, sa board namin, may nag-motion na, pwede ba, sa loob ng 2 milyong hektaryan to, magbigay naman tayo ng 200, hindi magbigay, magpaupa naman tayo ng 200 hektarya sa mga empleyado, sa 4 officers ng kumpanyan to. So, maraming deliberasyon, madaling salita, in-approve yun. Nung in-approve ng board yun, nagtumawag kami sa OGCC, sabi ko, OGCC, okay ba to? OGCC sa Office of Corporate Counsel. Sabi nila, yes, they signed it, they approved it. I wrote COA. COA, okay ba itong ginagawa ng kumpanya namin? Sabi ng COA, wala pa kami mapapadalangan. So, sa madaling kwento, yung kumpanya sabi, pwede naman magpaupa ng 200 hektarya dun sa lahat ng empleyado. So, because of that, board resolution, pati nga itong kamag-anakan itong presidente ng Forest Corporation,
lahat kami nag-apply ng list dyan sa lupa na binigay na pribileyo ng gobyerno. No? But at the same time, ako naman, sa akin nga, ako yung presidente lang, sabi ko, hihintayin ko muna yung sagot ng COA bago ko ipo-formalize tong aking ano. Ngayon, ang nangyari dyan, sa dami-dami nung mga nilapitan, nung nagpistigo na ako sa NBNZTE, maraming nilapitan yung Rehimeng Arroyo dito sa mga empleyado namin dati. Walang pumayag na mag-try daw sa akin. Ito lang itong isang field officer ko, si Erwin Santos. Ni-raid nila yan ng sa NBI kung saan yung mga private without any warrant, no? Nirantak nila opisina ko. Tapos nung habang nagtitistigo ko sa Senado, yan si Erwin Santos, nandun yan sa Channel 4, nagpo-propaganda rin laban sa amin, no? Mm-hmm. Ang kataka-taka lang dito, siya lang mag-isang witness sa Hawi. Nung panahon nitong Pinoy, ng pag-assume ng Aquino administration, kataka-taka nga na siyang in-appoint na presidente ng Forest Corporation. So, yun lang ho ang kaso. Wala nga, handa kami lahat harapin ito lahat. Kung nasabi ko nga, kung kami magtatago, my goodness, to, kaya ho namin harapin ito lahat. Oo. So sir, ang sinasabi niyo lang, na-clear naman ng COA yung ang transaction at dumaan naman sa tamang proseso. I'd like to, hindi, sabi ng COA, wala silang mapapadalang auditor sa akin nung panahon na yan. No, I'd like to be very careful on this. Okay. Sige po. Maraming salamat, Ginoong June Lozada.